Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Kapag ang isang simpleng grocery store ay naging saksi sa kamatayan, sino ang mag-aakala na ang mga binebentang produkto ay nagtataglay ng pangalan ng mga susunod na kikitilin ang hininga? Huwag kayong pumikit dahil sisimulan na natin ang kwento ngayong gabi. Tahimik ang malawak na supermarket sa isang lumang gusali sa Cabanatuan City habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga paninda bago sumapit ang pagsasara sa ganap na 10:00 ng gabi. Si Kevin, na 19 na taong gulang at isang puyat na grocery bagger, ay mabilis na nagtutulak ng kanyang kariton patungo sa kabilang pasilyo upang tapusin ang huling bahagi ng kanyang shift. Napansin niya ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid, kasabay ng pamilyar na tunog ng mga gulong na lumalagitik sa sahig kahit walang nagtutulak nito. Ang lumang grocery cart na ito ay kilala sa buong branch bilang isang sumpa na kailanman ay hindi dapat pinapakialaman ng kahit sino mang empleyado roon. Napilitan si Kevin na sundan ang kusang gumagalaw na kariton nang makita niyang huminto ito sa tapat ng madilim na bahagi ng seksyon ng mga delata. Laking gulat niya nang masilip ang laman nito. Mga lumang produkto na matagal nang expired at may nakasulat na pangalan ng tao gamit ang pulang tinta. Nandoon ang lata ng sardinas na may nakasulat na pangalan ng delivery boy at ang kahon ng gatas na may pangalan ng electrician na nag-inspeksyon kanina. Habang pinagmamasdan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding takot dahil alam niyang ang bawat produktong nakapwesto roon ay senyales ng malapit na kamatayan ng mga taong nakalista. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang lata na may pangalan ng isang regular na parokyano at binalot ng kakaibang pangamba ang kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang yabag ni Manager Oscar na naglalakad palapit kaya dali-dali niyang binalik ang lata sa shelf number 16 upang hindi siya mapagalitan sa kanyang pagkatulala. Si Manager Oscar ay matagal nang nagtatrabaho roon at madalas magbabala tungkol sa mga kababalaghang hindi dapat pinapakialaman ng mga baguhang tulad ni Kevin. Subalit ang hindi alam ng binata, ang simpleng pagbabalik ng lata sa shelf number 16 ay ang magbubukas ng pinto sa isang mas matingkad at nakamamatay na dimensyon. Pagkaalis ni Manager Oscar ay lumapit ang cashier na si Jenny upang mag-ayos ng mga sukli at ibalita ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang shift ngayong gabi. Napansin ni Kevin na habang nagsasalita si Jenny, ang anino nito sa dingding ay baligtad ang direksyon at tila may sariling buhay na kumakaway ng may kakaibang galit. Pinilit niyang magpakalma at ngumiti kay Jenny kahit na ang kanyang dibdib ay parang lalabas na sa lakas ng kabog dahil sa matinding sindak. Ang malamig na simoy ng aircon ay naging amoy ng lupa at lumang bakal na nagmumula sa kailaliman ng sahig ng supermarket na iyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang trabaho, napansin nila ang pagpasok ng isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit at kilala bilang si Lola Esther sa kanilang baryo. Bagamat pasado 10:00 na,
at sarado na ang pinto, nakapasok pa rin ang matanda nang walang kahirap-hirap at dire-diretsong naglakad patungo sa direksyon ni Kevin. Walang emosyon ang mukha nito habang itinuturo ang shelf number 16 kung saan nakalagay ang mga dilatang produkto na may pangalan ng mga taong malapit ng mamatay. Naramdaman ni Kevin ang pagtindig ng kanyang mga balahibo sa braso nang marinig ang pagbulong ng matanda na nagsasabing siya na ang susunod na ilalagay sa listahan. Nataranta si Kevin at tinangkang tawagin si Guard Ben na kasalukuyang nagbabantay sa may entrance ng malaking establishmento para humingi ng saklolo laban sa matanda. Subalit nang linggunin niya ang pinto, nakita niyang nakatayo roon si Guard Ben na tulala at walang buhay ang mga mata habang nakatingin sa kawalan. Wala ring anino si Guard Ben sa ilalim ng maliwanag na fluorescent lamp, isang malinaw na senyales na hindi na ito tunay na tao, kundi isa na lamang multo. Unti-unting lumalamig ang temperatura sa buong paligid habang ang mga ilaw ay nagsisimulang pumundit at sumapaw ang madilim na anino mula sa mga dingding. Lumapit ang janitor na si Rudy na may dalang walis habang may ibinubulong na kakaibang dasal sa wikang Kapampangan na parang nagtataboy ng masasamang espiritu. Sinabi ni Rudy kay Kevin na ang buong gusali ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo na pinuksa noong panahon ng digmaan para tayuan ng komersyal na sentro. Ang mga produktong expired sa shelf number 16 ay ang mga kaluluwang hindi matahimik at naghahanap ng kapalit upang makalaya mula sa walang hanggang paghihirap. Nakinig si Kevin sa mga payo ng matandang janitor habang ang kanyang mga tuhod ay nanghihina na sa sobrang takot at pagod mula sa mahabang magdamag. Ilang sandali pa ay pumasok ang stockman na may dalang panibagong kahon ng mga paninda na naglalaman ng mga bagong lata para ilagay sa naturang estante. Subalit laking gulat nila nang buksan ang kahon, puro abo at lumang buto ng tao ang laman nito, sa halip na dilatang sardinas o karne. Napasigaw ang stockman sa gulat at tumakbo palabas ng pinto na bigla na lamang sumara at nag-lock ng mag-isa mula sa labas. Nag-iwan ito ng takot kina Kevin, Jenny at Rudy na naiwan sa loob na nakakulong kasama ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Nagsimulang magsilaglagan ang mga produkto mula sa iba pang mga estante nang sabay-sabay habang umiikot ang mahika sa loob ng supermarket na parang isang malaking ipo-ipo ng dilim. Si Jenny ay napaluhod sa sahig habang umiiyak dahil nakita niya ang sariling mukha sa salamin ng ref na may mga pasa at sugat ng isang taong inatake sa daan. Sinubukan silang tulungan ng electrician na pumasok sa pamamagitan ng service door, ngunit laking gulat nila nang makitang wala itong mukha kundi isang patag na balat. Ang multong walang mukha ay dahan-dahang lumakad palapit kay Kevin habang may dalang lumang listahan ng mga empleyado ng supermarket. Sa gitna ng kaguluhang ito, naintindihan na ni Kevin na ang pagbabalik niya ng lata sa shelf number 16 ang nagbigkis sa kanyang pangalan upang mapabilang sa listahan ng mga magiging alay.
Ang bawat segundo ay nagiging miserable habang ang orasan sa dingding ay umatras mula 10:00 pabalik sa oras ng kanyang kapanganakan noong nakaraang dekada. Wala na silang matatakbuhan dahil ang buong gusali ay nagbago na ang anyo at naging isang malawak na madilim na bodega ng mga patay. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok sa katatagan ng kanyang isip at damdamin sa loob ng sumpa ng Shelf Number 16. Nagsimulang maglakad si Kevin palayo sa pamilyar na counter area upang humanap ng ibang labasan sa likod ng bodega ng mga gulay at prutas. Ang malamig na sahig ng supermarket sa Cabanatuan ay tila lumalambot at nagiging putik na mistulang lumulunod sa kanyang mga paa sa bawat hakbang. Nakita niya si Jenny na nakatayo sa tapat ng malaking salamin ng meat section. Tahimik na pinagmamasdan ang sarili nitong refleksyon na may kakaibang ngiti. Nang lapitan niya ito, napagtanto niyang ang babaeng kaharap ay hindi na si Jenny, kundi isang nilalang na gumagamit lamang ng anyo nito para manlinlang. Humingi ng saklolo si Kevin habang pilit na inilalayo ang kanyang sarili mula sa huwad na Jenny na unti-unting lumalaki ang mga kuko at itim ang mga mata. Ang paligid ay napuno ng mga bulong ng mga taong hindi niya kilala na tila nagmula sa ibaba ng mga tile ng sahig na gawa sa lumang semento. Naalala niya ang kwento ng janitor tungkol sa dating sementeryo na pinagpatayuan ng gusaling ito noong mga unang taon ng dekada 70. Ang mga kaluluwang iyon ay naghahanap ng bagong katawan upang maranasan muli ang mundo ng mga buhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng kapalaran. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, napadpad siya sa kabilang bahagi ng grocery na sakop ng San Fernando, Pampanga branch dahil sa pag-ikot ng espasyo sa loob ng gusali. Nakita niya si Manager Oscar na kausap ang isang lalaking may dalang malaking itak at tila nagpaplano ng isang madugong ritual sa loob ng opisina. Agad siyang nagtago sa likod ng mga nakasalansan na kahon ng sabon upang hindi mapansin ng dalawang nag-uusap sa madilim na sulok. Narinig niya ang pagbanggit sa kanyang pangalan. At sa Shelf Number 16 bilang pangunahing hantungan ng mga taong napag-utusan ng mamuhay sa dilim. Hindi makapaniwala si Kevin na ang mga taong nakasama niya araw-araw sa trabaho ay may kinalaman sa mga nagaganap na kababalaghan sa loob ng establishmento. Ang mga ito pala ay mga alipin ng sumpa na nagbibigay ng mga bagong biktima kapalit ng kanilang sariling kaligtasan mula sa walang katapusang paghihirap. Naramdaman niya ang matinding galit at pagtataksil sa kanyang dibdib. Subalit mabilis itong pinalitan ng takot nang marinig ang pagtunog ng sirang cash register. Ang tunog na iyon ay senyales na may bago namang pumasok sa sistema at nakatala na ang kapalaran sa Shelf Number 16. Lumapit ang batang walang mukha na kanina pa sumusunod sa kanyang mga yapak. Mula pa sa unang kabanata ng madilim na gabing ito sa gitna ng syudad. Wala itong bibig pero nakakarinig siya ng iyak ng isang sanggol na nagmumula sa dibdib nito habang ito ay lumalapit ng may mabagal na mga hakbang. Itinuro ng bata ang kanyang sariling dibdib kung saan nakaguhit ang isang pamilyar na barcode
nakahawig ng mga makikita sa mga binebentang produkto sa supermarket. Nanlamig ang buong katawan ni Kevin dahil napagtanto niyang ang barcode na iyon ay eksaktong kapareho ng nasa likod ng kanyang ID sa trabaho. Tumakbo siyang muli hanggang sa marating ang seksyon ng mga inumin kung saan naroon si Lola Esther na umiinom ng maitim na likido mula sa sirang bote. Ang matanda ay lumingon kay Kevin at ibinuhos ang natitirang likido sa sahig na agad naging dugo na umaagos papunta sa kanyang mga paanan. Sinabi ng matanda na ang bawat patak ng dugong iyon ay buhay ng mga empleyadong naunang nagtrabaho sa shelf number 16 noong mga nakaraang taon. Walang nakakalabas ng buhay sa gusaling ito kapag ang kariton na kusang gumagalaw ay naglabas na ng mga expired na produkto para sa gabi. Pilit na binuksan ni Kevin ang fire exit door gamit ang kanyang natitirang lakas, ngunit tanging pader lamang ng lumang lupa ang kanyang nakita sa kabilang bahagi nito. Wala na ang labas. Ang buong supermarket ay nahiwalay na sa tunay na mundo at naging isang saradong kulungan ng mga ligaw na kaluluwa. Narinig niya ang boses ni Guard Ben sa radyo ng opisina na nagbabala na tapos na ang oras ng paggala at kailangan na niyang pumunta sa estante. Ang bawat sulok ng gusali ay tila humihinga at nagbabago ng anyo ayon sa kagustuhan ng may-ari ng sumpa na nagmula sa sinaunang panahon. Napaluhod si Kevin sa sahig habang yakap ang kanyang sarili at binibigkas ang maikling panalangin na natutunan niya sa kanyang ina noong siya ay bata pa. Subalit ang mga salita ng dasal ay lumalabas sa kanyang bibig bilang mga bulok na dahon na nalalaglag sa malamig at maruming semento ng supermarket. Nakita niya sa refleksyon ng sahig ang mukha ng delivery boy na nakangiti ng nakakatakot habang nakatingin sa kanyang likuran mula sa madilim na pasilyo. Ang delivery boy ay may hawak na isa pang lata na may pangalan ni Kevin at nakalagay ang petsa ng bukas na araw bilang huling araw. Sa sobrang takot, gumapang siya papunta sa ilalim ng isang malaking mesa kung saan nakatago ang mga lumang resibo at dokumento ng pamunuan ng establisimento noong dekada 90. Doon ay nakita niya ang isang lumang litrato ng mga manggagawa na may mga mukhang binura ng itim na tinta ng panulat. Isa sa mga mukhang iyon ay walang iba kundi ang kanyang sarili na nagpapatunay na matagal na siyang bahagi ng sumpa kahit noon pa man. Ang pagiging empleyado niya rito ay hindi aksidente, kundi isang nakatakdang pagbabalik ng isang kaluluwang kailangang tuparin ang kontrata. Dahan-dahan siyang hinila ng mga di nakikitang kamay papalabas ng kanyang pinagtataguan patungo sa gitna ng pasilyo ng mga delata kung nasaan ang shelf number 16. Ang mga ilaw ay tuluyang namatay at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kakaibang kulay pulang ilaw na nagmula sa mismong barcode scanner ng counter. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng init sa kanyang katawan habang ang kanyang pangalan ay binabasa ng isang mahiwagang tinig mula sa itaas. Dito, nagtapos ang kanyang pagtatago
dahil ang kanyang kapalaran ay nakasulat na sa bawat produkto ng nasabing estante. Nasa gitna na si Kevin ng madilim na pasilyo ng mga delata sa isang subdivision sa Tarlac City Branch na bigla na ring napadpad sa kanilang lokasyon. Ang mga produkto sa shelf number 16 ay nagsimulang magsalita at sabay-sabay na binigkas ang kanyang buong pangalan ng may malalim at nakakakilabot na boses. Si Manager Oscar ay lumitaw sa kanyang tagiliran habang may hawak na malaking scanner ng presyo na may matalas na tulis sa dulo. Sinabi ng manager na kailangan na nilang iscan ang kanyang katawan upang maidagdag siya sa opisyal na inventaryo ng mga kaluluwa para bukas. Tumakbo si Kevin kahit na ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga at hirap ng sumunod sa kanyang sariling kagustuhan na makatakas. Subalit kahit saan siya lumingon, ang mga estante ng supermarket ay lalong humahaba at lumalayo na parang walang hanggang labyrinth ng kamatayan at dilim. Nakita niya si Jenny na nakatayo sa dulo ng pasilyo habang may hawak na lumang listahan kung nakatala ang mga pangalan ng mga susunod na biktima. Ang mga mata ni Jenny ay wala ng kulay puti kundi puro itim na parang walang ilaw sa loob ng mga ito. Lumapit ang batang walang mukha at iniabot kay Kevin ang isang lumang lata ng sardinas na may sarili niyang pangalan at mukha na nakaprint sa lata. Nang hawakan niya ang lata, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito, na tila sumisipsip sa kanyang sariling lakas ng katawan at hininga. Ang bawat segundo ay nagiging mas mabigat habang ang orasan sa dingding ay patuloy na umuusad pabalik sa oras na isinumpa ang buong gusali. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan na ang kanyang buhay ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng mga patay. Dumating si Guard Ben at hinawakan ang kanyang magkabilang braso nang mahigpit para pigilan siya sa anumang pagtatangka ng pag-alpas mula sa madilim na lugar. Ang mga mata ng gwardya ay lumuwa at may lumalabas na itim na likido sa halip na luha habang nakatitig sa kanyang mukha. Sinabi nito na ang shelf number 16 ay ang sentro ng lahat ng mga nawawalang tao sa rehiyon na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ang mga taong iyon ay naging mga produkto rin na ibinebenta sa mga taong walang kamalay-malay na pumasok sa supermarket na ito. Narinig niya ang boses ng stockman na sumisigaw mula sa kisame habang ito ay nakatingin sa kanila mula sa mga ventilasyon ng aircon na puno ng kalawang. Ang stockman ay may hawak na barcode scanner na kumikislap ng kulay pula tuwing itinutok ito sa direksyon ni Kevin sa gitna ng dilim. Ang pulang ilaw na iyon ay nagiiwan ng paso sa balat ng binata sa tuwi itong tatama sa kanyang katawan na parang mainit na bakal. Ang sakit ay umabot hanggang sa kanyang kaluluwa na nagpapatunay na ang laban na ito ay hinding-hindi niya kailanman mapapanalo laban sa kanila. Dinala siya ni Guard Ben at Manager Oscar sa harap ng shelf number 16 kung saan nakasalansan ang libu-libong lata na may iba't ibang pangalan ng tao.
Pinilit nilang iuwi ang kanyang ulo upang matingnan ng malapitan ang pinakaitaas na bahagi ng estante kung saan naroon ang isang malaking lalagyan. Doon ay nakita niya ang kanyang sariling larawan na nakapaskil sa isang lumang produkto na may tatak na expired na noong pang taong 1900. Ang katotohanan ito ay nagpatunay na siya ay matagal nang patay at ang mga alaala ng kanyang buhay ngayon ay kathang-isip lamang. Lumapit si Lola Esther at hinawakan ang kanyang mukha gamit ang mga malamig at balat sa butong mga daliri na parang galing sa hukay ng sementeryo. Binulungan siya nito na ang pagiging bagger niya sa supermarket na ito ay isang parusa para sa kasalanang ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi nakaimik si Kevin dahil ang kanyang lalamunan ay parang binara ng mga tuyong dahon at buhangin mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga luha ay naging dugo habang umaagos pababa, sa bababa sa kanyang pisngi patungo sa maruming sahig ng pasilyo ng mga delata. Nagsimulang magningning ang mga barcode sa bawat lata sa estante nang sabay-sabay habang ang buong supermarket ay umuugoy sa lakas ng isang lindol. Si Jenny ay tumawa ng malakas habang ang kanyang katawan ay unti-unting natutunaw at nagiging itim na usok na pumasok sa loob ng mga produkto. Ang bawat empleyado na nakasama ni Kevin ngayong gabi ay nawala na rin at naging mga simpleng lata na nakahanay sa shelf number 16. Siya na lamang ang natirang tao sa loob ng gusali habang ang mga ito ay naghihintay sa kanyang huling desisyon bilang bahagi ng estante. Humingi siya ng tawad sa hangin kahit alam niyang walang makakarinig sa kanyang mga panalangin sa gitna ng madilim at mapanganib na mundong ito. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namatay hanggang sa tanging ang pulang ilaw na lamang ng barcode scanner ang nag-iwan ng liwanag sa dilim. Ang batang walang mukha ay lumapit sa kanya at inilagay ang isang maliit na barcode sticker sa kanyang noo nang may malamig na paghawak. Dito naramdaman ni Kevin ang pagbabago ng kanyang anyo habang ang kanyang balat ay nagiging lata at ang kanyang boses ay tuluyang naglaho. Ang buong kabanata ay nagtapos sa pag-upo niya sa harap ng estante habang hinihintay ang pagbubukas ng supermarket para sa mga susunod na customer bukas. Siya na ngayon ang bagong produkto na naglalaman ng pangalan ng isang bagong empleyado na papalit sa kanyang posisyon sa mga darating na araw. Ang shelf number 16 ay patuloy na magiging saksi sa mga kababalaghang ito sa gitna ng tahimik na gabi sa walang katapusang siklo ng dilim. Wala nang makapagliligtas sa kanya dahil ang kanyang pangalan ay permanenteng nakaukit na sa pinakamadilim na bahagi ng estanteng iyon. Nasa loob na siya ng isang madilim na bodega sa San Fernando, La Union branch nang magising siya na nakatali ang mga kamay at paa. Ang mga dingding ng silid ay gawa sa lumang kahoy na may amoy ng basang lupa at lumang mantika na matagal nang hindi nahuhugasan. Si Manager Oscar ay nakatayo sa kanyang harapan habang hawak ang isang malaking barcode scanner na may tumatagas na maitim na likido sa gilid nito.
Sinabi ng manager na tapos na ang kanyang yugto bilang isang simpleng manggagawa at oras na upang siya ay ilagay sa opisyal na listahan. Pilit na nagpumiglas si Kevin kahit na ang kanyang katawan ay naninigas na at parang unti-unting nagiging metal ang kanyang balat at mga buto. Nakita niya ang kanyang sariling mga kamay na nagiging kulay pilak at may mga nakalimbag na itim na guhit sa kanyang mga palad na kahawig ng barcode. Ang bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng lumang bakal na nagkikiskisan sa loob ng isang saradong kahon na walang butas para sa hangin. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng kawalan ng pag-asa habang ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumiliit at naglalaho. Pumasok si Jenny sa silid na dala ang isang tray ng mga lumang delata na may iba't ibang pangalan ng mga taong nakilala niya sa labas. Ibinaba nito ang tray sa tapat ni Kevin at sinabing ang bawat lata ay kumakatawan sa isang taong kinuha ng sumpa ng shelf number 16. Wala na siyang nakitang emosyon sa mga mata nito, kundi ang malamig na blangko na refleksyon ng isang kaluluwang matagal nang sumuko sa kadiliman. Sinabi ni Jenny na ang kanyang pangalan ang huling idinagdag para sa gabing ito bago sumapit ang pagsikat ng araw sa labas. Narinig niya ang boses ng delivery boy na kumakanta ng isang lumang awiting pambata mula sa labas ng pintuan habang kumakatok ito ng may kakaibang ritmo. Ang bawat katok ay nagdudulot ng pagyanig sa buong gusali na parang gumuho ang kisame sa ibabaw ng kanilang mga ulo nang walang anumang babala. Si Guard Ben naman ay nagbabantay sa bintana habang nakatingin sa kawalan kung saan ang kalangitan ay kulay dugo at walang mga bituin. Ang buong paligid ay naging isang bangungot na hindi na kailanman matatapos para sa mga taong nakulong sa loob ng sumpa. Lumapit ang batang walang mukha at dahan-dahang idinikit ang scanner sa noo ni Kevin habang may binibigkas na sinaunang salita na hindi maintindihan. Isang malakas na tunog ng beep ang umaling-aungaw sa buong silid na parang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging tao ngayong gabi. Ang kanyang katawan ay umilaw ng kulay pula bago tuluyang nawalan ng kulay at naging isang matigas na lata na may tatak na pangalan niya. Ang kanyang kamalayan ay nakulong sa loob ng sarili niyang produkto habang naririnig niya ang mga yapak ng mga susunod na customer. Naramdaman niya ang pagbuhat sa kanyang bagong anyo at ang paglalagay sa kanya pabalik sa mismong shelf number 16 kung saan nagtatapos ang lahat. Ang mga kasama niya sa estante ay tahimik na naghihintay habang ang mga ilaw sa supermarket ay dahan-dahang bumukas para sa panibagong umaga ng mga buhay. Nakita niya ang isang bagong bagger na lumapit sa estante at tinitigan ang kanyang lata na may pagtataka sa mga mata nito dahil sa kakaibang pangalan. Nais niyang sumigaw at magbabala sa bagong empleyado, ngunit ang kanyang bibig ay sarado na at ang tanging nakalagay ay ang barcode. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng huling yugto ng pagbabago mula sa pagiging tao patungo sa pagiging isang simpleng paninda sa madilim na estante.
Ang bawat detalye ng kanyang katawan ay naging bahagi na ng inventaryo ng mga patay na hindi kailanman makakabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sumpa ay patuloy na iikot mula sa isang branch patungo sa iba pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas nang walang nakakaalam na totoo. Si Kevin ay isa na lamang sa milyon-milyong produktong naglalaman ng lihim ng kamatayan sa loob ng mga komersyal na establishmento roon. Naiwan ang alaala ng kanyang pangalan sa isip ng mga nakakilala sa kanya, bagamat sa loob ng supermarket ay isa na lamang siyang numerong binabasa. Ang mga taong pumasok upang mamili ay walang kamalay-malay na ang kanilang hinahawakan ay mga kaluluwang naghihintay ng tamang panahon para makalaya mula sa estante. Ang bawat barcode ay isang kandado na nag-uugnay sa mundo ng mga buhay at sa madilim na kaharian ng mga hindi matahimik na espiritu. Dito, nagtatapos ang mahabang paglalakbay ng kanyang katawan sa ilalim ng kapangyarihan ng shelf number 16 na sumira sa kanyang buhay. Ang huling bahagi ng kabanatang ito ay nag-iiwan ng isang katanungan para sa mga taong madalas mamili sa mga grocery tuwing gabi bago mag-alas 10. Pansinin ninyo ang mga delata sa inyong harapan dahil bago pa man ninyo bayaran ang mga ito sa kahera ay maaaring pangalan nyo na ang nakasulat. Ang kadiliman ay nagtatago sa likod ng mga makukulay na etiketa ng mga produkto na nakasalansan ng maayos sa loob ng mga malalaking supermarket ngayon. Mag-ingat kayo sa inyong mga binibili dahil ang susunod na mabubuksan ay maaaring maging huling sandali ng inyong buhay sa mundong ito. Tahimik ang buong supermarket sa isang liblib na bayan sa Roxas City, Capiz Branch, habang pinapatay na ng mga empleyado ang mga pangunahing ilaw. Si Kevin, na noon ay isa ng lata ng sardinas na nakahanay sa gitna ng shelf number 16, ay tahimik na nagmamasid mula sa kanyang kinatatayuan. Nararamdaman niya ang bawat paggalaw ng mga bagong manggagawa na nag-aayos ng mga natitirang paninda bago tuluyang isara ang malaking pinto sa labas. Ang kanyang kamatayan ay naging bahagi na ng walang katapusang sistema ng kadiliman na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga sumpa. Isang bagong binate na kasing edad niya noong siya ay nagtatrabaho pa ang lumapit sa estante upang punasan ang mga alikabok sa mga delatang produkto ngayon. Napansin ng bagong empleyado ang kakaibang lata na may pangalan ni Kevin at may barcode na kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng emergency light. Laking gulat nito nang makita ang sarili niyang mukha na lumabas sa refleksyon ng lata habang hinahawakan niya ito nang may pagtataka sa isip. Sinubukan niyang ibalik ang lata sa shelf number 16 tulad ng ginawa ni Kevin noon, nang may biglang bumalot na malamig na hangin. Dagli-daling lumitaw si Manager Oscar sa likod ng bagong empleyado habang may hawak na barcode scanner na tumutunog ng paulit-ulit ng may malakas na tunog. Ang bata ay napasigaw sa takot nang makita ang mukha ng manager na unti-unting nabubura at nagiging itim na abo sa harap ng kanyang mga mata.
Si Guard Ben at ang batang walang mukha ay sabay ding lumitaw mula sa dilim ng mga pasilyo para harangan ang lahat ng posibleng daanan. Wala nang takas ang bagong biktima dahil ang kontrata ay naisalin na sa kanya sa mismong sandali na hinawakan niya ang lata ni Kevin. Napanood ni Kevin mula sa kanyang kinalalagyan ang buong pangyayari habang ang kanyang sariling lata ay dahan-dahang ibinalik sa pinakailalim ng madilim na estante. Nais niyang sabihin sa bagong empleyado na tumakbo palayo, ngunit ang kanyang tinig ay naging tunog na lamang ng kalawang na tumataginting sa tahimik na bodega. Ang bawat isa sa kanila ay nakatakdang maging bahagi ng shelf number 16 hanggang sa maabot ang takdang panahon ng paglaya mula sa sumpa. Ang mga produktong ito ay hindi kailanman mauubusan ng laman dahil ang mga tao sa labas ay patuloy na magdadala ng mga bagong pangalan. Nagsimulang umikot ang buong gusali habang ang mga pinto ay nagsarado ng kusa at nag-iwan ng pulang liwanag mula sa mga scanner sa bawat counter area. Ang mga mamimili na naiwan sa loob ay dahan-dahang nawalan ng anino habang ang kanilang mga pangalan ay lumilitaw sa mga bagong delata sa estante. Si Jenny ay tumayo sa tapat ng cashier habang binibilang ang mga kaluluwang na kolekta ngayong gabi bago sumapit ang pagsikat ng araw sa labas. Ang sistema ng supermarket na ito ay patuloy na magpapatakbo ng kanilang madilim na negosyo sa iba't ibang sulok ng bansa nang walang makakaalam kundi sila. Naisip ni Kevin na ang aral ng kanyang kwento ay ang pag-iingat sa mga bagay na hindi natin alam at ang paggalang sa mga lugar na may sariling kasaysayan. Hindi lahat ng nakikita natin sa mga estante ay pampatay gutom lamang. Ang iba ay mga bitag ng nakaraan na naghihintay ng susunod na magiging biktima roon. Kapag nakakita kayo ng mga lumang produkto na may kakaibang pangalan sa mga liblib na grocery store, huwag na huwag ninyong subukang galawin o ibalik. Dahil sa sandaling hawakan ninyo ang mga ito, kayo na ang susunod na isasama sa listahan ng mga hindi na kailanman makakabalik sa tahanan. Ang mga ilaw sa supermarket ay tuluyang namatay, habang ang mga boses ng mga kaluluwa ay nag-iwan ng bulong sa madilim at malamig na hangin ng gabi. Ang shelf number 16 ay nanatiling nakatayo sa kadiliman, naghihintay sa susunod na gabi kung kailan bubukas muli ang mga pinto para sa mga mamimili. Ang kwento ni Kevin ay nagtatapos dito, ngunit ang sumpa ay nagpapatuloy sa bawat sulok ng Pilipinas kung saan ang mga multo ay nagtatago bilang mga produkto. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi dahil ang dilim ay laging nakabantay sa bawat hakbang ng mga taong naglalakad ng mag-isa sa hating gabi ngayon. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Sana ay nag-iwan ito ng aral sa inyo na ang mga lumang lugar at ang mga simpleng bagay sa ating paligid ay may mga lihim na hindi kailanman dapat nating piliting tuklasin ng walang pag-iingat. Ang kwentong ito ay alay sa lahat ng mga nagpapagal sa gitna ng kadiliman at sa mga nagpapatuloy sa kanilang mga pangarap
kahit na may mga panganib na nagbabanta sa kanilang buhay. Palaging mag-ingat sa bawat hakbang ninyo sa labas at huwag kalimutang magdasal bago matulog upang kayo ay laging nasa ligtas na gabay. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Huwag na huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bago at mas nakakakilabot naming mga upload sa mga susunod na linggo. I-hit ninyo ang notification bell para hindi kayo maulian ng bawat kwentong magbibigay sa inyo ng kakaibang takot at gabing puno ng misteryo. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isa pang madilim na kwento, magandang gabi sa inyong lahat at mag-ingat kayo palagi.